Narito na ang PTV Balita ngayon. Nanguna mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Oplan kontra Baha Metro Cebu Waterways Clearing at Cleaning Operations sa Mahiga Creek ngayong araw. Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, LGU at private sector partners, layo ng inisyatibang ito na alisin ang mga basura at iba pang debris sa mga ilog at drainage system para maiwasan ang matinding pagbaha tuwing maulan ng panahon. Sinubaybayan ng Pangulo ang mga operasyong ginawa sa Mahiga Creek kabilang na ang dredging, pagtatanggal ng basura, paglilinis sa mga daluyan ng tubig at demolisyon ng mga iligal na istruktura para maibalik ang natural na agos ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Bukod sa Mahiga Creek, nagsagawa rin ng clearing at cleaning operations ang pamahalaan sa iba pang malalaking daluyan ng tubig sa probinsya ng Cebu. Kung hindi nagsama-sama lahat ng ahensya ng gobyerno at lahat ng ating mga partner sa development, dahil lagi ko nga sinasabi, hindi kayang gawin ng gobyerno na lahat kailangan matulungan, kailangan matibay ang koordinasyon sa ating local government, kailangan matibay din ang koordinasyon sa private sector. At kapag nangyayari yan, nakakagawa tayo ng ganitong klaseng proyekto na magiging maganda. Handa na ang kulungan o pasilidad ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City para kina dating Bamban, Mayor Alice Guo at ilan pang individual na nahatulang makulong ng habang buhay dahil sa pagiging guilty sa kasong qualified human trafficking. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., pinaigting na ang seguridad sa CIW kung saan ililipat si Guo. Nagdagdag na rin ang Corrections Emergency Response Team para matiyak ang kaayusan sa kulungan ng mga kababaihan. Sa ilalim ng procedure, tatanggapin ang Reception and Diagnostic Center ng CIW si Guo at i-verify ang kanyang mga dokumento at gamit. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Assalamualaikum, Mapya Mapita, magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. 20 matataas na armas isinuko na sa militar at 4 na dating violent extremist nagbalik loob sa Maguindanao del Sur. 20 matataas sa kalibre ng armas at 4 na dating miyembro ng violent extremist group ang sabay-sabay na sumuko sa militar sa himpilan ng 33rd Infantry Makabayan Battalion sa Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Iprinesenta ang mga ito kay Brigadier General Edgar L. Catu, Commander ng 601st Brigade, matapos ang matagumpay na negosasyon at tuloy-tuloy na community engagement ng militar sa mga komunidad na dating pinamumugaran ng mga armadong grupo. Kabilang sa mga isinukong armas ang 2 na 60mm mortars, 4 RPG launchers at 14 na iba pang matataas sa kalibre ng baril. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan at ahensya para magpaabot ng agarang tulong tulad ng bigas at cash assistance. Ayon kay Brigadier General Catu, malaki ang ambag ng pagsukong ito sa pagpapatatag ng kapayapaan sa Maguindanao del Sur. Binigyan din ni Major General Jose Vladimir R. Cagara ng 6th Infantry Division na patunay ito ng epektibong peace initiatives at whole-of-nation approach sa rehiyon. Patuloy namang hinihikayat ng militar ang mga iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na magbalik loob at samantalahin ang pagkakataong mamuhay ng legal at payapa. Samantala sa iba pang balita, ipinahayag ng mga pinuno ng BARM ang buong suporta sa kampanya ni Pangulong Marcos laban sa mga korupsyon. Ipinahayag ng mga pinuno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kasama ang 5 gobernador ng rehiyon ang kanilang buong suporta sa malawakang kampanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa korupsyon. Sa kanilang pinagsamang pahayag, sinabi ni na BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa at ng mga
mga gobernador ng Basilan, Llano del Sur, Maguindano del Norte, Maguindano del Sur at Tawi-Tawi na malinaw nilang nakikita ang determinasyon ng Pangulo na wakasan ang mga irregularidad sa pamahalaan. Kabilang sa mga inilahad nilang hakbang na sinusuportahan ay ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructures or ICI na magsisiguro ng independent at walang kinikilalang investigasyon sa mga proyekto. Binati rin nila ang pag-freeze ng assets ng mga individual na pinaniniwala ang sangkot sa anomalya sa flood control projects, pati ang direktiba ng Pangulo na mabawi ang bawat pisong nawala sa kaban ng bayan. Ayon sa BARM leadership, ang mga hakbang na ito ay patunay ng isang pamumunong nakatuon sa tunay na reforma, proteksyon sa komunidad at panunumbalik ng tiwala ng publiko. At yan ang mga balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.